the model, tapos motive, tapos the mandate. Okay, tatlo na yun. So ngayon ay the mode. Ating basahin. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shake together, and a running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye met, withal it shall be measured to you. Again, sa Tagalog, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Tayo manalangin, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan ng inyong lingkod, kapatawaran, kadalisayan, hindi lang ako lahat, kundi lahat. Banal Espiritu, ikaw po ang manguna sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Okay. So yun, ating malinaw na basa. Ano ho? Na ito yung talatang nagbibigay na tayo po ay talatang nagtuturo ng giving. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Ang itaas na verse niyan ay may kinalaman na huwag kang humatol. Ibig sabihin, maging ang usaping giving ay may tamang paghatol. Ano ho? Ibig sabihin, mga kapatid, may tama talagang sistema ang giving. Ano ho? Kung paano may maling paghatol, may tamang paghatol, so idinais po ang giving. So dapat talaga ang Bible ay may kanyang sistema pagdating sa giving. Yun yung on God's side. No? Yung hindi mahahatulan ng Panginoon dahil tama. So, ako po yung iniwala, mga kapatid, na ang giving ay ito yung gawaing pagsisiguro. Kasi ang tao kaya hindi makapagbigay, ay ako'y nagsisiguro muna sa aking sarili. Di kaya minsan ang dahilan, ay saka na muna ako magbibigay. Kailangan siguruhin ko muna ang sarili. Pero sa totoo ng mga kapatid, ang tamang pagsisiguro, unahin mo ang Diyos. Para hindi tayo mamali sa yung sa verse, may sinabi kasing verse dyan sa verse 37, idinais yan Kung bakit baga biglang umulpot yan, giving, at huwag kayong mga agsihatol, at hindi kayo hatulan, at huwag kayong mga parusa, at hindi kayo parurusahan, mangagpalaya kayo, at kayo palalayain. Tapos biglang buntot yung verse 38 about giving. So, ibig sabihin, ang tama, giving ay yung hindi mahahatulan ng mali. No, wag ho tayo yung magpasya ng ating masasabi. Laging ang tama ay unahin ng Diyos. Ang tunay na sigurista sa sarili ay unahin ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo doon? No? Huwag tayong umasa ng pagpapala sa paraan ng Diyos kung di naman tayo naniniwala at sumusunod. Tama? Kasi mga kapatid, kaya nga Bible believer tayo Bible believer ba tayo? Naniniwala ba tayo sa Bible? So, ang dating ng giving sa atin, ito yung paniniguro. Ano? Ito yung ating tunay na paniniguro. Hindi yung ating palagay. Hindi yung ating diskarte, kundi kung ano yung turo ng Panginoon. In giving, nandyan, for with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. So mga kapatid,
tayo, ang sukatan natin sa Diyos ay kung paano natin siya sinusukat sa larangan ng pagbibigay. Tama? Sabi nga sa mga ngarali, sa giving, it represents our being. Kapag tayo nagbibigay, ito'y nagpapakilala ng ating pagkatao. Tayo ay tayo sa aspeto ng pagbibigay, lalo sa paningin ng Diyos. No? So, ibig sabihin, kung tayo nagbibigay ng tama ayon sa mode of giving, ay mahusay ang ating pagkatao. Naintindihan niyo ba yan? Para yung sabi ng Malakay, chapter 1, nilalapastangan ba ng tao kanyang ama? O ako inyong nilapastangan. Sabi ng Panginoon, saan namin kayo nilapastangan? Bakit? Kung kayo magbibigay, kung alin yung mga pilay, kung alin yung mga bulag, kung alin yung mga tira-tirahan, kung alin yung mga kagi-kagi. Sabi ng Panginoon, ihandog mo kayo sa mga nanunungkulan yan kung tanggapin niya ang iyong pagkatao. Di ka? Ibig sabihin, yung asal natin sa giving, yan ay nagre-represent ng ating pagkatao. Kaya sa iyong panukat na isukat, doon ka susukatin. Tama ba? So, ganun yan. Ngayon, pag sinabing mode, mga kapatid, the mode of giving, ang ibig sabihin po niyan, means the manner, way, or method by which a person gives. Hindi ko ito outline na, akin lang papasdahan, may nakita ko doon mga method o mode pag-giving. Ang mode ng pagbibigay ay willingly. Nasa Bible yan. Dapat kapag tayo nagbibigay, tayo ay willing. Yung ang idea ay handa. Boy Scout, laging handa. Pag sinabing magbibigay, pag mode of giving, willing. Then willingly, then cheerfully. Dapat pag tayo magbibigay sa Diyos, ang mode natin, ang mode of giving, yung manner, way, or method by which a person gives, willingly, cheerfully, sacrificially. Dapat tayo pag nagbibigay ay handa, masaya, at may hapdi, may lasa. Hindi yung kumbaga barya-barya na lang. Hindi kung ano na lang yung putal ang sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? And then, secretly, ibig sabihin humbly. Yan ay mode of giving. Hindi ko yan tinalakay. Pero nais ko lang ano niya. Kasi doon ko isususon yung ating pag-uusap na mode na pag-uusapan natin sa aklat na ito. Na, yan ang outline. Pero inilagay ko lang ito doon kasi hindi ko maano yung mode na parang lalabas na yung talatang hiwag-hiwag. Kaya tinignan ko yung mode. Ano ba yung mode? Ibig sabihin, ito nasa mode. Pag sinabing mode, ito nga ay yung manner. Pamamaraan. Okay, at saka ano yan? Way. Paraan. Pamamaraan by which a person gives. Ang pamamaraan dapat ay willing. Dapat cheerfully, sacrificially, secretly, ibig sabihin humble, hindi pakitang tao, hindi pa impress. Yan ang mga mode of giving. Then, itong aking bibigay sa inyo, yung stagey. Ang idea lang dito ay degree. So, dito tayo papasok sa pag-uusap sa verse 38. Nakukunin ko, sinusun ko lang doon, na pagbibigay ay may, nalaglag, ay may degree. Ano ba ang degree? Nakita sa klase dictionary yung degree. Pakaya na nga ng degree. Medyo pinahirapan talaga ako ng talatang ito
Saan ba yun? Wala yung dictionary. Sige, degree. College degree. Okay, so yun ang ating pag-uusapan, ano? Kasi dito, mga kapatid, ang pagbibigay ay may mode. The amount, level, or extent to which something happens or is present. So, merong mga may mga derke, merong, sabi na talata na ating binasa, kita nyo po, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken. Kumbaga, in degree, mula sa light, to mula sa magaan, sa pabigat, mula sa basic, doon sa palaki. Naintindihan nyo ba yun? Mga kapatid, ako iniwala, ang pagbibigay talaga sa Panginoon, may sistema yan. No? Kahit magbasa kayo sa Old Testament, may sistema, meron diyang tithes, meron diyang offering, meron diyang first fruits, meron pang ipa, meron, etc. So dito, ating aaralin, mga kapatid, yung the mode of giving ay meron pong apat na ipinakita dito sa talatang ito na degree ng giving. At, are you ready? Dapat ho, mga kapatid, kasi sabi ng talata, balikan uli natin ng talata. Sabi ng talata, mangagbigay kayo. At kayo bibigyan. So, don't expect na may babalik sa iyo na wala ka namang ibinibigay. Pero sa ating ibinibigay, kaya dumating doon sa verse 37, huwag kayong humatol. Huwag kayong humatol. Kasi na magkakamali tayo ng paghatol Pero ang Diyos, pagka siya yung tumakal, tama yun. Tama ba? Ngayon, magbigay kayo at kayo bibigyan. Pero anong klase pagbibigay? Anong klase pagbibigay? Anong mode? Parang mode. Takal na mabuti, pikpik, liglig, umaapaw, ay bibigay sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. So sana, kung gusto natin tayo ay dako, sagana ang pagpapala, wag lang tayo doon isang part. Wag lang tayo sa second part, wag lang tayo sa third part, kundi sa lahat ng mode ng giving. Lahat ang angle, lahat ng stage ng giving. Amen? Okay. Una, kasi ito pong hiwag-hiwag na ito, ay ako iniwala, ito'y may kanyang paglalapat. Kasi noon, yung pagtatakal ng mga harina, etc., para maging tapat. Sa totoo na ang prinsipyo ng tapat na pagbibenta ng grain. Kami noon, Ninang Chari, palay. Para walang daya yung pagtakal ng palay, nilalagay sa balde. Yan ay inihuhuho. Halimbawa, pagkatapos mong manggani, naghampas, tapos nagpahangin, pag magtatakalan na yan ng hunos, inilalagay yan sa balde. Sinisiksik yan. Para walang daya, sinisiksik yan. Tapos nililiglig. Di ka? Tapos, siksik. Ano sabi? Tama itong talata magsasaka siguro ito. Sa pagsasaka kinuha ito sabi, takal na mabuti, tatakalin, tapos pikpik. Ganyan mo talagang ginagawa namin Tapos para siguradong walang hangin, nililiglig. Tapos kaya uli lalagyan para naman siya'y umaapaw. Mga kapatid, yun yung takal na walang daya. Yan yung takal na walang daya. Amen? Ayaw kasi ng Diyos na nagbibigay tayong may daya. Hindi natin maluluko ang Diyos. Amen? We cannot mock God. Totoo niya, sa larangan, kahit sa pamilihan, sa nabasa ko ng grain, ano ba yung mga grain na yan? DNA, ang tawag yan.
mga galpong, basta mga ginalpong. Kung yan ay sa garapon, o kung sa tabo, yan ay uho, pipikpikin, liligligin, para siguradong walang daya, bubuhusan uli, umaapaw. At kapag ganyan ay kanyang attitude, sa panukat na inyong sukatin, dyan din kayo susukatin. Kaya sabi ko sa inyo, ang tunay na pagsisiguro, unahin mo ang Diyos. Huwag nating pangunahan ng Diyos. Ay magaling na magsisiguro, magbibigay ako, wala pa. Ay maling pagsisiguro yan. Kaya ba iniwala sa Bible? Sa Diyos tayo nakakasiguro, hindi sa atin. Bakit pa tayo sinabing mananampalataya ng Diyos? Kung sa atin tayo sumisiguro, ang daming talata, lean not unto thine own understanding. And don't expect, after God's means of blessing, kung hindi tayo gumagawa doon sa kanyang means. Tama? Mga batid, hindi natin kayang higitan ang pagtatapatan ng Diyos o pagtatapat ng Diyos. Hindi pa tayo tapat, tapat na siya. Tama? Opo, kaya mga batid, mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Giving talaga yun Kaso lang may mode, may stages ang giving. Tama? At yun ay part ng New Testament. Takal ng mabuti, pikpik, liglig, umaapaw. At sa pagtatapat natin dyan, sa sistemang yan, sa stages na yan, ay doon tayo din susukatin. Nga, kung doon sa una lang stage ka, dito, yun lang ang aasahan mo. Tama? Huwag kang umasa ng napakarami mong pagpupala. Doon sa first stage, yan na tayo. O kaya doon ka lang nag-igi. Ang iniwala mga kapatid, kaya ibinigay yan. Hindi tayo ni-encourage doon lang sa takal na mabuti. Sa pikpik, liglig, tayo ni-encourage sa sistemang yan. Ang iniwala mga kapatid, ang tunay na iniligtas, tunay na nagmamahal sa Diyos, is more than tither. Amen? Salamat po. Ang tunay na tapat sa Diyos ay hindi lang nagbibigay ng tithes. Totoo ba yun? Huwag tayong mag-abang na tayo yayaman muna saka. No, hindi ganyan. Hindi ganyan. Sabi nga ang pagiging sigurista nasa sistema ng Diyos. Wala sa sistema natin. Magaling nagsisiguro. Alam mo kung hindi magsisiguro, unahin mo ang Diyos. Maliwanag ko ba? So yung level na yan, yung stages ng giving na yan, ay ating tingnan kung ano ba yung mga katapat niyan. Yung good measure, number one, ilagay na ninyo yung ating punto. Bagaman ang tithes is not yet giving, pero lagyan natin yan. Tithes giving. Yan na yung good measure. Kung tayo ay, ano sabi doon? Sa takal na inyong isukat, for with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Sa Tagalog, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Kung tayo sukatin ng Diyos, sa tithes pa lang, pag sinabing measure, sinusukat yan tawag yan, ano ba tawag ibig sabihin ng sinusukat? Anong aim ng sinusukat? Para walang daya. Para sigurado. Kasi minsan mga kapatid, ito tatandaan nyo pwede tayong magkaroon na hindi sa paraan ng Diyos. At yan ay buaw. Naintindihan nyo ba yan? Mas masarap pong mangain ng isang nilabong saging na saba na medyo hinog o hilaw man. Masarap yan.
kaysa isang malaking pandesal na, ang tawag doon, may paalsa. Di ka? Ang tawag doon, paalsa, libadora. Merong laking-laking tinapay, pag ginusot mo, gagakulangot na. Pag kinain mo yun, hindi solid. Mas magaling pa yung isang lakatan, na pag kinain mo yung, bikil lasap mo Alam mo, Diyos, hindi lahat ng tagumpay dalisay. Hindi lahat ng tinatangkilik ng tao ay solid. Susukatin yan. Many tackle of our sin, tinimbang ka, ngunit kulang. Kumusta pag tinimbang na ang iyong tithes? Nakakulungkot, doon pa lang sa first stage, yung good measure. Tithes pa lang hirap ng magtapat. Susukatin tayo kung paano nating, ano sabi doon? For with the same measure that ye met, with all, it shall be measured to you again. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Listen to your echo. Kung ano lang ang sinigaw mo, yun lang ang mapapakinggan mo. Kung ano nang itinanim mo, yun lang aanihin mo. Nanindihan niyo ba yan? Thanksgiving, good measure. Yan ang wala naman ng word for word na ginanyan, pero yung prinsipyo, mga kapatid, kasi naniniwala tayo na ang tithes ay biblical. Tama? Yan yung pinaka-basic ng giving. Actually, sa pag-aaral nila, hindi pa talaga giving yan Nanindihan niyo ba yan? O si Barang Makmak, may business siya. No, sumisikat na business. Sila ay corporation. Kung bihira, laki, corporation. Ilan ba kayo diyan? O halimbawa ay 5. Nagsimula sa asset na hindi naman binuwisit sa biyaya ng Diyos. Ng 500. No? So, medyo nakuha na nila yung puhunan at halimbawa, at medyo malaki na rin naman yung pag inalis mong puhunan, ay pwedeng kunin ang kanya-kanyang senior, pero naging 5 million na yung Kunin na natin muna yung ating yung ating share. Ating may tutuyag na itong natirang ito. Ngayon, binigyan si Rene ng 100,000. Binigyan si Gara ng 100,000. Binigyan niya kung sinong kasilang tigwa 100,000. Siyempre, si Makmak meron din, tapos 500,000. Ngayon, Barang Makmak, yung bang pinagbibigay mo na 4 na 100,000, ay bigay mo sa kanya? Hindi, share nila yun. Mga kapatid, ang 10% ay kanya. Akala mo sa business, ang bait ng Diyos, 90% ang atin, kanya ay 10%. Amen? Ganyan kabait ang Diyos. So, pag ibinigay mo yung 10%, hindi pa giving yun. Kanya sadya yun. Kaso lang minsan, kanya na nga yun, palpak pa tayo doon. Are you with me? Ay, paano kung tayo dyan babasihan ng Diyos nga ng pagpapala? Paano kang pagpapalain na hindi ka nga tapat doon? Pastor, ako ako nagsisiguro lang. Hindi ka nagsisiguro. Ipinapahamak mo sarili mo. Di ba? Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Ang tunay na sigurista, Diyos ang inuuna. Ang tithes ay nasa Bible yan. Sabi ng iba, wala na ikatayo sa utusan. Bakit? Ang tithes ay pinaraktis na wala pa 10 utos. Tingnan niyo po, Genesis 14, verse 17 hanggang 20. Kaya sabi ng mga dating daan, pinipirahan daw lang ng mga pastor ang mga membro. Siguro may gayon nga. Pero salamat naman, dito hindi. Amen? Ayan nandiyan ulit, materialis natin, panggawa ng kisame. At nakakatakot gawin yan. Amen? At inilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma, pagkatapos na siya magbalik na mula sa pagpatay kay
Ano yun? Chedorlaomer. Chedorlaomer. Sa mga haring kasama niya sa libis ng Shabe, na siyang libis ng hari. Si Melchizedek, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay, alak, si sardote ng kataas-atasang Diyos. Verse 19. At binasbasan niya siya, sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-asang Diyos na may-ari ng lahat at ng langit at ng lupa. Verse 20. At purihin ang kataas-asan na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Nagpractice na si Abraham ng tithes. Wala pa ang law. Idinagdag nga yan sa law. Hindi nagsimula nung ibigay ang batas ni Moises, idinagdag. Kaya nung ang Kristiyano ay wala na sa ilalim ng kautusan, hindi ibig sabihin mali na mag-tithes. Sapagkat wala pa ang kautusan, nagtatithes na si Abraham. In fact, nag-tithes na rin si Jacob. Nag-tithes na rin sino sumunod kay Jacob? Kay Isaac, si Jacob. Mga kapatid, ako iniwala, mga kapatid, pag stage, yung mode of giving, ay dapat tapat tayo sa usaping tithes. Are you with me? Pastor, baka pag ibinigay ko ito, wala nang mangyayari. Mas may malala ang kalagayan kaysa inyo. Yung babaeng Sarepta, 3 taon, magkakaroon ng kahirapan, 3 taon kalahati. Tama ba? At ang kailan natin itiray konting harina at konting langis, ay hinihingi pa na Elijah, pero sumunod at hindi kinulang. Amen? Siguro kung yun ay hindi naniwala, baka nga namatay na yun. Mga kapatid, kung naniniwala ka, yan ang sigurista. Yan ang sigurista. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo sa paraan ng Diyos? Ang tithes po ay nasa Bible. Yan po yung good measure. Tithes giving. Good measure. Tingnan niyo po ang Luke 18 verse 10 to 12. Mas mamamangha kayo dito. Ito nga unbeliever Ito nga hypocrite Ito nga Pharisee Pero tingnan niyo may 2 lalaki nagspanhik sa templo upang magspanalangin. Ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Verse 11. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, makalawa ako nagayo, Sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10. Man, nagbibigay ako ng 10. Unbeliever yan. Unsaved yan. Hypocrite yan. Pero nagbibigay ng 10. Di lalo yung totoo. Amen? Lalo yung hindi paimbabaw, magbibigay. Yung paimbabaw, nagbibigay Kumusta tayo sa unang good measure? First stage of giving, kumusta tayo? Kasi tatakalin tayo dyan. Susukatin tayo dyan. Kahit gaang bigay mo yung 10,000, pero ang sweldo mo naman pala 200,000, sala yan, bagsak yan sa sukatan ng Diyos. Dahil yan ng 10 piso na talagang ang pera naman talaga niya ay 100. It is not on amount, but on faithfulness. On percentage. Di ka? Sa 10 piso nga, pero 100 naman talaga ang kanya naging pera. 10,000 nga ibinigay mo. Sabi mo, pero wag ka, ang sweldo mo pala, 200,000. Bagsak na tayo doon sa good measure. Amen? Paano tayo makaka-expect in return ng ayos? Ay dinaya natin on the first place. Are you with me? Kaya ba iniwala ang God is Able Baptist Church, tithes pa lang hindi kukulangin? Ako iniwala. Tithes pa lang, hindi na tayo kukulangin.
First stage pa lang. Pero alam niyo ba, mga kapatid, maging doon sa Matthew 22 verse 21, tingnan niyo po, Mateo 22 verse 21, sinabi nila sa kanya, kay Cesar, yung may binigyan kasing coins, kanino kang larawan ito? Sabi ng mga tinanong niya, kay Cesar, na magkagay, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. Sa government yon, buwis yon. Magbuwis kayo sa government. Tama yan. Ngayon, kung nagbubuwis kayo kay Cesar, magbuwis din kayo sa Diyos. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Mali ba ang magbuwis sa government? Tama. Diyan nga nagkakaanohan nung panahon ni Duterte. Ang dami niyang hinubarang mayayamang negosyo na hindi nagbabayad, mga kilalang mga mayayaman. Kaya talaga medyo palo ako dyan walang sinasanto. Wala mo si dilema, ng dilema. Nakakulong Hindi ko na sasabihin nyo, mga yun, alam nyo naman yun, napanood nyo din naman yun Diga, yung mga malalaking, mga big boss, ang laki na pala ng utang. Binigyan niya ng limit, ng 10 days lang yata. Pag hindi nyo ito binayaran ng 10 araw, managot kayo, Allah, nagmadali. Bigay. Huwag mong hindi ibibigay ang kay Cesar. Huwag mo rin namang hindi ibibigay ang sa Diyos. Amen? At sila, alam na alam nila pagka buwis. 12% yata ay ang buwis. 12 ba? Value added tax. 12%. Ang Diyos hindi pa nagpapa-increase ng buwis. Nananatiling 10% pa lang. That's the mode of giving. Merong stages. Are you with me? Sabi ng talata ay good measure, takal na mabuti. So, sinusukat yan ng Diyos. Ang aking support, 30,000. Magkano ang aking tithes? 3,000. 3,000. Pero, ang binigay ko yung more than tithes. Nagkausap nga doon sa hindi naman yun para ipagyabang ng mga giver doon sa prayer and fasting. Pastor John nag-preach, ang kanya daw giving ay 30%. Kaso lang, nalusaw siya nang mapakinggan niya ang giving ni Pastor Isagani, 60%. Pero lalong nalusaw lahat doon nang mapakinggan ang giving ni Pastor Gary. Kaya talagang may lula na yata itong magkaasawa pa. Dahil 75%. Kung siya ay may 100 pesos, ang itinitira na lang niya sa kanya ay 250. Pinabayaan ba si Pastor Gary? Sabi niya, hindi nga ako nawawala ng pera Lalo kung nasubukan ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ay hindi na pabibiro. Yan ang tunay na siguro. Alam mo, nakakalungkot lang. Alam mo, kasi ito'y gauge Alam, maraming ginigauge ang giving. Ginigauge nito yung faith. Ginigauge nito yung obedience. Ginigauge nito yung love. Maraming sinusukat sa pag-ibig. Sa giving, kaya nga to prove the sincerity of your love. Ang tunay na nagmamahal, hindi maaari hindi magbigay. Amen? Ang tithes na sa Bible yan. In fact, yan nga yung first stage, yung good measure ng giving. Kaya sana sa tithes, sabi nga natin lagi, paano natin may tutumba ang leon kung di mo kayang itumba ang pusa?
Tama ba? Paano mo kayang labanan ang leon? Ay sa pusa nga'y takot ka. Naintindihan niyo ba yan? Mahirap labanan ang tigre kung doon pa lang sa pusa at patikar ka na. Ano ibig sabihin? Paano pa yung susunod na mga stages of giving? Kung doon pa lang sa tithes, palya na tayo. Are you with me? Tatandaan natin na sinusukat tayo. Sa totoo na, yung magbigay ng masaya, pagpapala na yun eh. Yung magbigay ng nagtitiwala sa Diyos, ay salamat Panginoon kung ibalik mo. Ang maganda nga sa Diyos, nagbabalik. Amen? Whether we like it or not, ang Diyos talaga ay lampas pa kung magbalik. Amen? Merong talata na tayo ay tinutugon ng Diyos higit pa sa ating hinihingi. Diba? Nabasa niyo ba yan? Ang Diyos ay tumutugon ng higit pa sa ating hinihingi. Kaya ang Diyos, pag tayo ay nagtapat sa Kanya, we cannot tell kung ano yung ibigay niya pagpabalik kasi nasukat tayo. Kamusta tayo mga members pagdating sa first stage ng giving? Tayo ba'y tapat sa tithes? Ano ba ang tithes? 10%. So, huwag kayong maniwala sa mga alagad ni Soriano. Yan ay wala. Dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Si Abraham ay wala pa sa ilalim ng 10 utos, nagtatights na siya. Amen. Kala mo kung makapamula sa giving sila na may kung mangdarambong ang tawag. Nilalaan silang ang kanyang mga tao, pero hindi gagatights ang kanilang hinihingi. Ang sabi, kapag ikaw ay malabis ang hiyas, yan ay kasalanan na, ibigay mo lang sa gawain. Gagatights gayon. Are you with me? So, do you believe in tithes? Kailangan ibigay ang kay Cesar. So, ibigay din natin ang sa Diyos, Sa mga kapatid, the mode of giving, manner of giving, method of giving, staging. Pag sinabi staging, may mga stages. May mga hakbang. Kumbaga, from basic sa paangat. Kumbaga sa baitang, first step, second step, third step, fourth step. Pero iniwala mga kapatid, hindi ang Diyos masaya doon lang sa una. Ngayon, kung tayo lula na sa una, abay mahapdi sa mata ng Diyos yun. Sa totoo na nakakalungkot, inyo pong unawain ako. Merong mga Kristiyanong minsan nakakasalubong ko. Alam mo, minsan na nga lang akong umalis sa office. No? Tapos paglabas ko pa sa ako makakasalubong sa kalsada, hindi magkaintindihan ng pag-iwas, hindi na nga ako makakatakbo eh. Ang lungkot sa mata ko. Ang sakit sa loob ko. Membrong halos di makatagal sa presensya natin. Dinadama ko ito. Kumusta ang ating tithes? Masarap ba sa mata ng Diyos? Masarap ba sa damdamin ng Diyos? Amen? Wag niyong sabihin sa ay mahirap ang panahon. Mas mahirap ang panahon ng Macedonia. Tayo wala naman sa ilalim na matinding pag-uusig. Ang biyaya pa nga sa atin, hindi pa tayo abot ng fault line. Nang yumanig, nang lumindol, biyaya sa atin, malayo pa tayo. Diga, sa totoo na, ang daming biyaya na Diyos sa atin. Tayo ligtas na, buhay pa, malakas pa sa kalabaw. Kumusta ang ating pananampalataya? Alam sa totoo na, kayo ay magbibigay sa Diyos, hindi sa akin. Dahil ako may kinukuhang akin lang at ibinabalik ko pa yung marami. Hindi ito sa aking kapritsyo. Yan ay sa gawain ng Panginoon. Are you with me? So tithes giving, good measure. Number 2. Together with other giving. Ano yan? Press down.
increase giving. That is giving more than tithes. Amen. And 10%, if you have your 100 pesos, 10 piso ang sa Panginoon. That is your good measure. That is your tithes. Okay na ho ba tayo sa tithes? Tayo ho ba masarap ng tingnan sa Diyos yun? Nakakalungkot nga minsan, tithes pa lang alam mo, mahirapan talaga tayong pagpalain ng Panginoon sa paraan niya. Ang pagpapalang tunay ay sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa paraan natin. At kung magtagumpay ka man sa iyong paraan, yan ay parang pandesal na may libadura. Mas nakakabusog pa rin ng isang lakatan. Tama? Kaya wag mong sikaping magtagumpay hindi sa paraan ng Diyos. Hindi ka umubra. Si Lucifer nga hindi umubra. Tayo pag ang umubra, please lang, maniwala kayo. Pag hindi kayo maniniwala, at least wala na akong pananagutan sa inyo. Amen? At ito'y sinasabi ko, hindi pura sa kapritsyo. Ito'y magkatinginan ng ating record. Kaya nga tayo may record. Kaya nga tayo may quarterly report. Di ba? At saka pag nagbigay ka na, binigay mo na. Amen. So, anong punto natin mga kapatid? Huwag nating pangunahan ng Diyos. So ngayon, pag sinabing together with other giving, more than tithes. Press down, that is increase giving. Ano sabi diyan? Press down. Oh, pag nagtakal ng harina, para talagang siguradong walang daya, tumakal ka, takal, siniksik. Dahil kung ikay tendera, basta takal, hindi mo malang pinakita sa iyong, kadadala ang kambilhan. Hindi ito tapat. Lalo yung galunggong, yung dulong. Bira, tinuruan ako pagbili ng dulong. Huwag kayo kang bibili ng dulong na matubig. Wala naman magbenta ng walang tubig. Di tatawaran mo na lang. Tubigan mo ang price. Pag hindi, sa iba ka na pumunta. Ginagayon ko rin namimihasang manluko Tama ba? Together with other. So, ano ibig sabihin? More than that is more, all the offerings we give beyond our tithes. Alam niyo ba mga kapatid? Alam natin na ang tithes na binanggit sa Malakay 3 verse 10, napupunan ang suporta ng mga nasa bahay ng Diyos. Di ba? Dali nyo ikasampung bahagi upang may makain sa bahay ng Diyos. Abay, biyaya ng Diyos, hindi lang naman worker ang nakain dito. Tama ba? Noon talagang ako'y hirap na hirap sa aking mata yung kami pero wala na akong magawa kailangan talaga may mga natin ditong bata, kailangan mo ng palmusalin. Minsan yung mga walang dala, dito din magtatanghalian. Wala problema, may nagbibigay naman Amen? Kaya salamat sa Diyos sa mga nagbibigay. At hindi naman madamot ang pastor nyo. Kasi ako lang yung nasa budgeting. Diga? Kasi ako naniniwala na ikaw ay generous kung sa iyo ka muna ng bulsa ka natingin. Amen? Mayroon naman giver kasi sa iba ka na natingala. Magbigay ka muna bago kang umanga sa iba. Tama ba? Hindi yung kaya lakas-lakas ang loob mong tumulong dahil mayroong kang tinitingnan. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun yun. Mamuhunan ka. Ang soul winning talaga namumuhunan sa ganyan. Ako nga hindi na ako na-support tumutulang pa ako. Yun ang biyaya naman sa akin, hindi nakakabot ng SM. Walang alam, maraming bilhin. Kahit nga dyan sa sa daig pa ako ni Ute, dyan sa sa Shopee. Malayan ko dyan, baka magkamali. Ang nabili ko yung elepante. Delikado yan. Beti, ang laki. Bakit? Yun ang napindot ko
Ay, ako'y takot dyan. Pero si Utoy marunong eh. Ilalagay dyan dati muna sa cart. Ano kang cart yon? Eh, naka-reserve yan dati. Pagka mabayaran mo na, at least, para wag na daw makuha ng iba. Dito ko eh. Wala yung mga bata nga naman, ano? Palibas lagi nanonood sa ina. Hindi, biro lang. Ano? So, together with other giving, ano? Press down. Increase giving. Yun pong tithes natin, obvious po, yan po ay pinupunan ang mga pangailangan nakatira sa tao. Pero may ba ang offering? Maraming napupunan yan. Napupunan na yan ang 1 Corinthians 9:12. Tingnan niyo po. 1 Corinthians chapter 9, verse 12. Nugang kinain ko. Ba't ang pait ng aking bibig? Okay. 1 Corinthians chapter 9, 12. 2 Corinthians pala. 2 Corinthians. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal. Ano ibig sabihin? Yung palang giving, more than tithes, tumatakip sa pangailangan ng mga banal. Amen? Eh kung tayo lahat ay tapat sa tithes, tapat sa offering, pag may mga sakit, madali tayo. Nakaranas kasi tayo magpa-special offering doon pa sa Ilaya. Naulit ko na naman sa inyo. Dahil wala pa naman akong asawa. Kaya naman ito akong ano. Ay, ano eh. Yung aking wallet, walang kalaman-laman eh. Kaya pakalat-kalat. Ano? Hindi na ako sanay eh. Ngayon, may pera ko noon, nag-special offering. Tanda ko si JM, may sakat na. Inoperahan niya tayo. Ang nakuhang special offering ay 2,300. Kung tama pa nga ang pagkaalala. Inisip ko ay 2,000 yung ibinigay ko. 2,000 yung ibinigay ko. Ibig sabihin yung mga 6 na pong tao doon, tiggagasino ang ibinigay niya para tumulong. Mga kapatid, pag tayo may mga kapatid na talagang hirap na hirap, sana tayo ay tumulong. Sana talaga tayo tumulong. Amen? Masarap po ang tumutulong kasi lagi ikaw ay tinutulungan. Mas maganda din naman yung tumulong ka na hindi mo pinangalandakan. Di at least Diyos na nakakaalam niyan. Pero halimbawa, tayo ay may tutulungan kapatid. Minsan, magkano lang? 600, 800, 1,000 plus, ganun. Ano ho? Well, ang tithes is good measure. Pero ang together with other giving that is pressed down, increase giving. Kung ang tithes ay pumupuno ng pangailangan ng mga nakatira sa simbahan, ang giving naman, yung more than offering, ay pumupuno ng maraming pangangailangan. Amen? Tulad ng ating jeep. Masakit ang ulo ko dyan. Kanina pinagawa na uli. Busbos ang langis. Kamakailan lang pinagawa ang battery niyan. Bago ang battery niyan. Baka pag nagkakwentahan naman, laki naman ng gastos natin sa jeep. May tricycle pa tayo. Sulong. Hindi tayo magbigay. Amen. Pero natutuwa ako. Hindi pa tayo kinakapos sa biyaya ng Diyos. Hindi pa tayo kinukulang. Kaya magandang lalo tayong matutong lahat. Amen? Nakakalungkot eh. Don't tell me you love the Lord without giving faithfully sa mga dapat ay talagang sa Panginoon. Yung kay Cesar yan. Offering. Ibigay po natin ang offering. Press down. That is more than tithes. All the offerings we give
we gave beyond our tithes. Kayo ba nagbibigay ng tithes? Faithful ho ba ang ating tithes? Ay, mahirap ho tayo doon sa press down. Press down. Alam mo, kapag ikaw bibilhan talaga ng trigo, kaysa huno, sa palay, meron talagang madayang tumakal. So, totoo na. Kahit nga ang isda sa Manila, napakinggan ko naman sa documentary, nalilimutan ko yung documentaryng salita. Ang sistema daw nila, kaya pala sila ay may ilaw, natatakloban ng green na plastic. Yung bilasang isda, pag natapatan, nagmumukhang sariwa. Pero pag kinain mo ang kate, bakit? Madaya May madayang takalan. At sabi ng Bible, ang madayang takalan ay karumaldumal sa Panginoon. May bibigyan niyo pa sa akin ng talatang agad yun? A false balance. Ano na? Proverbs 18:1. Pakilagay nga Proverbs 18 verse 1. 11:1. Ikaw, Brother Romel talaga. Sino ba iniisip mo? Okay. Tingnan. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Wag ho tayo mandadayan. Di tuwa ang Diyos dyan. Amen? At saka mga kapatid, sabi nga sa inyo, masarap kumain ng isang nilabong saging na solid kaysa laking-laking tinapay na buwang. Huwag mong sabihin tunay kang matagumpay na nakuha mo sa daya. Walang tagumpay na nakuha sa daya. Tama? Bakit? Ay kahit sabi nga, susukatin niya ng Panginoon. Yan ang nakakatakot. Diga, tinimbang ka, ngunit kulang. At saka malupit nito, magpakagaling-galing mo ng umiwas na mabisto, ay pagharap natin sa hukuman ni Kristo. Lahat naman tayo aharap doon And we cannot escape the fact that there is bema of Christ. Tama? Yan ang malupit. Dito pwede tayo magbida-bida magkwento ng ating pamparak, pampalinis ng buhay, pampagandang pakinggan, pero doon, wala na tayong sasabihin kung ano yung kita ng Diyos. Yan ang nakakatakot. Wala tayong sasabihin kung ano lang yung ipinahayag sa atin ng Diyos. This was your life. Malay natin. Yung palang buhay natin ay nakapilm. Panoorin mo, tatanggi ka pa. Amen? Alam niyo kung bakit may mga aklat ng buhay, yung ginawa doon? Hindi dahil para ang Diyos ay makalimot. Yun ay testigo laban sa atin. Yun ang testigo laban sa atin. Kasi sanay tayong tumanggi. Sa halip na magsisi, tatanggi, mamamatay sa pagtanggi. Ganyan tayo Mamamatay tayo sa pagtanggi. Sa Diyos, hindi na tayo makakatanggi. Pagharap natin, bakit? Kaya magandang sikapin natin habang buhay pa tayo. Habang ang Diyos ay hindi pa bumabalik, pinagtitiwalaan pa tayo ng buhay, kahit mahirap. Alam mo, ang mahirap sa tapat, maluwag sa kalooban. Kasi kinagtatagumpay na dinadaya mo ang katotohanan. Maliwanag mo ba? Tapos yung Kaya mga kapatid, magbigay tayo ng tapat ng tithes. Magbigay tayo. At yung tithes niya mga kapatid, hindi kung ano yung tira. Sa kabuuan. Tama ba? Wag doon sa tira-tirahan, nakaltas ang pag-ibig, nakaltas ang PhilHealth, ang dami nakaltas nung may natira 100 piso, yung saka nag-tithes. Diga? Para nagalaga ng baboy, 10. Sa Panginoon ng isa ay namatay. Pambira, namatay yun sa Panginoon. Kung alin pa naman yun sa Panginoon, siya pang namatay. Akalay mo, nasabi mong sa Panginoon yun. Diga? Tayo na may nagkakamali. Sino kang hindi? Umiyak tayo sa mali. Kasi mahirap yung tayo iiyak sa hukuman ni Kristo. Iyak na natin ng advance. Umayak na tayo ng advance. Kaysa doon tayo iiyak. Pero nga batid, habang buhay pa tayo, bawi tayo. Lalo po ang God is able pagpapalain.
marami tayong matutulungan. Amen? So, totoo na. Sinabihan ko ang mga missionary natin kasi minsan napansin ko nung ako may pinuntang isang conference. Pambira, tanggap mula sa atin. Tinanong ko, wala naman palang ano. Kaya sabi ko kay Des, hanggang 3 years lang tayo para tayo makasuporta pa sa iba. Pero yung tapat, pananatilihin natin. Pero ang kita ko, kasarap naman na rin. May tinatanggap sa atin na regular, wala naman palang ginagawa. Eh, hindi ko nagugustuhan yun. Pera ng Panginoon yan. Amen. Kaya nga yung ating Wi-Fi, aayusin din natin ang gamit dyan. Pera din ng Panginoon yan. Hindi ko ano-anong pinapanood natin diyan. Huwag tayong mag-games dyan ng mga makamundong game. Bible quiz, pwede pa. Tapos hindi ka pa makasagot, Bible quiz na nga lang. Pero pagka Dota, ang galing mo Pagka ang dami mong alam Humingi tayong tawad, ang Diyos na may mayaman sa pagpapatawad. Amen? Pero wala tayong mamihasa sa mali. Amen? So, I do hope, first stage, good measure, that is tithes giving. Press down, that is together with other giving. Ito ang tawag dito, increase giving. Then, number 3. Lagay natin dyan. Tick giving. That is shaken together. Ilagay ko ito sa first fruits. Mga kapatid, ano ba? Ulitin ko sa inyo ang harina, kapag tapat kang nagbibenta o nagbibigay, hindi pa tamang pagbibigay, hindi pa tama, madaya paglalako, tatakalin mo ang harina, ilalagay sa tabo, hindi yung bigla. Ngayon, ang gagawin, pipikpikin. Kasi pag pinikpik yan, makikita mo kulang. Tama ba? Yung kusot, kayo nakaranas magsiksik niyan. Kami noon nagsisiksik ng kusot Yan, pag inilagay mo yung kusot, lalagyan mo ng kawayan sa gitna, tapos yung bunga nga may kawayan din. Yan, pag nilagyan mo ng kusot, bagaman puno, pero hindi pa yan puno, sisiksikin mo yan. Pag siniksik mo yan, makaganto pa ang kulang. Tapos alam mo, ilalagyan ng kusot, saka sa mo ulit pipikpikin. Tapos liligligin para... Pag sinabing tick, alam niyo ba pag sinabing tick? Condense, compressed, compact, impossible. Ibig sabihin, impossible, hindi impossible dream. Kundi, hindi mo na matutundusan. Wala nang guang. Wala nang guang. Hindi na mapaglalampasan. Solid na Impenetrable. Solid. Yan po ang tick. Ibig sabihin, mga kapatid, don't just give our tithes, nor offering. Maganda meron yung shaken together. Ano yun? Yan na yung level ng first fruits. Amen. Kaya ba yan iniwalang may first fruits talaga? Tingnan niyo po, ang Genesis chapter 4 verse 4. Again, wala pa uli yan sa kautusan. Lalong namang unang-una pa yan kay Abraham. Tama? Kasi si Cain pa si Abel ang pinag-uusapan Pero ano ba ang inihandog ni Abel? At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay. First fruit. Amen? Pag sinabing panganay, unang anak. Amen? Kaya mga kapatid, ang prinsipyo ng first fruits, applied na yan sa panahon pa ni Abel. In fact, nagre-represent yan kay Jesus Christ yung first fruits. Kaya si Kristo ang example ng giving. Tingnan po, ang 2 Corinthians 8 verse 9. 2 Corinthians 8 verse 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo na
Bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa magitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman tayo. Ang mga kapatid, si Kristo yung sinasagisaga ng first fruits. Ibinigay niya yung pinaka-best, yung kanyang buhay. Yan nga ang hirap eh. Paano pa yung first fruits na usapin? Doon pa lang sa tithes ay hirap na. Are you with me? Nagtatides ba kayo? Nag-o-offering ba kayo? More than tithes? Oh, talagang lalakas ng bibig ha. Amen? Sana solid yun na. Sabi nga natin eh, pik-pik. Ano? Ibig sabihin, pag yun ay, alam sa amin, pagka kami ay nagsisiksik pa, bukod yung siksik, ang ginagawa ko nung ako nagsisiksik pa, binabasa ko yan tubig. Binabasa ko yung tubig. Kaya matagal magapok. Matagal maubos. Bakit siksik na siksik talaga eh. Kaya lumaki yung braso kong kanan eh. Bakit? Ito yung naglalaba. Ito yung nagtatabas. Ito ay nagtutungga ng Jetmatic. Hindi yung pitchil lang na Jetmatic. Ako pa naglalaba. Ako pa yung nag-aani. Ako pa nag-aahon ng lupa sa kanal. Nangungumpay din ako, hindi lang kainin ng kalabaw. Bakit? Dinaanan ko na eh. Siyempre, gapang ako eh, hindi naman ako nakakatayo. Sa baritan yan, minsan nakakarit ko, ahas na pala. Gano ko ng ganan daw, aala ko'y kangkong, yung pala buntot na ng ahas. Hindi man ako makatakbo, putulin ko na lang. Sa dami ko minsan ako nananaginip. Napapanaginipan ko yung mga dati kong dinaanan, yung mga ahas na kasalubong ko, mga talbustobo. Bakit? Isag yung literal na nangyari sa akin yun eh. Kaya iniisip ko, Mami, tingnan mo ilalim ng papag natin, baka may ahas. Bakit? Napapanaginipan ko eh. May ahas. Ang dami kong karanasan sa ahas. Ang karanasan ko dyan sa Ilaya, yung ako na-daison mismo ng ahas. Ang laki. Di ka? Ngayon, ang punto ko, bitaw na papunta sa ahas. Ayan, lumaki ang aking kamay dyan. Ang isa sinalaki din diyan, yung pag ako'y nagbabayo ng kusot, hindi pa masakit ang likod ko noon. Kala mo, 2 sako yung aking nilalaban malimit. Mga apron ng kuya, pag nagtatrabaho sa AGNP. Nilalaban ko yan. Siyempre, hindi na ako nagsasampay, hindi ko abot eh. Ako naglalaban yan. Tinataktak ko pa yan. Tinataktak ko pa yan. Di ka, uso pa rin yung taktak. Yung bugbog. Hanggat may bula, wasak na nga yung maong. Sa katataktak. Ay may bula pa eh. Lumaki. Siksik. Siksik. Walang daya. Tapat. Amen? Second together. Yan. Ang tatay, yan ay nag-uhunos eh. Kita ko, doon sa pinagbuntulan ng palay, dinada ko ng tatay yan, ilalagay sa balde. Mamaya, sisiksikin, lalagyan ulit, liligligin. Para solid na solid. Walang daya. Walang kulang. Amen? Gusto ng Diyos yung ganong giving. Pag tithes lang, kulang yan. Pag offering lang, hindi pa rin yan. Dahil sa totoo, ibigay mo ang lahat, hindi ka nagkakamali. Pero ang Diyos hindi naman ganun. At saka kayo iniwala, yun ang parang talaga ng Diyos para tayo pagpalain. Eh. Diga, basahin natin talata, balikan natin. Yan ang balikan natin. Ito yung pagpapalang walang sabit. Di ba? Parang rejoice. Walang sabit. Diga? O ako ay, si Brother Jerome pa bumili nito eh. Sa kanya ako nagpapatulong ng pagbili ng mga gadgets. Ito'y 40,000. Ganyan ako kayaman. Pero tiniyak ko na nando ng aking tithes, nando ng offering, nando ng first fruits. Wala itong sabit sa aking budhi. Kung ako man ay meron ito, wala akong ninakaw sa Panginoon. Kayo, ang ganda nga ng sasakyan mo, baka kaya hindi naibigay ang tithes dahil ang sasakyan yan. Tama? Baka kaya nakabili ka ng ganyan, hindi ka nag-offering eh. Ay, may sabit yan.
At nakakatakot sumakay dyan. Baka madamay pa tayo niyan. Are you with me? Amen. Give and it shall be given unto you. Give and it shall be given unto you. Kaya mga kapatid, napakagandang umasa kapag ikaw ay may aasahan. Mahirap dumukot na wala namang isinusuksok. Magsuksok tayo sa Diyos. Amen. Tapos mamaya, ako iniwala mga kapatid, hindi talaga pababayaan ng Diyos na nagtatapat sa Kanya. Ay, iniwala din yan. Bakit? Ang Bible ay totoo. Totoo yan. Tapos mamaya, bakit ba gayong siya hindi na nga giver, siya pa ang mapagkailangan. Kaya nga meron nagsasabog, ang sabi talata, at may kinakamtan, pero yung umipon siya palagi ang wala. Bakit? Ay, nag-iipon ka ng hangin. Unahin mo muna ang Panginoon. Naniniwala ba kayo dito? Alam niyo ba, ang salita ng Diyos ay naikinabangan lang, napapakinabangan lang, pag ito'y nilalaki pa ng paniniwala. At masasabi kong naniniwala ka kapag ginagawa mo ito. Hanggat hindi mo ito ni-apply, hindi ako naniniwalang naniniwala ka. Amen. Laging ang paraan ng Diyos para maging masaya tayo, gawin. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Klaro ho ba? Yan po. At alam niyo ba ang first fruit, sabi ng Nehemiah 10 verse 35. Nehemiah 10 verse 35. Ay, English nga natin. Sige, Tagalog muna. Ay, hindi yan. Yan, tama. Yan din. At upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat na bunga ng sari-saring puno ng kahoy, ano sabi? Taon. Sa English ay, ano yan? Year by year. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka. Bakit taon-taon may nangyayari sa ating simbahan? Kasi taon-taon may nag-papers fruits. Sa amin na lang mga workers may aasahan na Amen? Ay yung iba, na pag nakinig, ginagawa, ay may aasahan talaga. Ay di lalo na kung ang gandang lahat tayo. Ano ba ang first fruits? Ito yung unang bunga. Kung sa mga puno, nagtanim ka ng 1 hektarya mangga, yun, ang daming bulok sa Panginoon yun. Ano? Unang ani, binigay mo sa Panginoon. Ngayon, ikinakas na lang, unang buwan ng 1 taon, huwag mong bawasan. That is first fruits. May nag-papers fruit sa atin ng 280. Okay. Hindi ko na sasabihin ang pangalan. Blessing talaga yan. Bakit ay makapagpagawa ulit ng kisame? Worth 85,000. Kontrata. Bakit? May nag-first fruits ng 280. At siya ay year by year nag-first fruit. Ay sa amin. Siguro kulang-kulang na 100 isa workers. Pagsabahan mo yung 280 at saka yung kulang-kulang na 100, hindi alas nasa 300. Ano yun? 80. 60. Year by year yun. Ay kung tayong lahat ay matututo. Amen? Kaya ba natin yan? Gusto nyo mapagpalain? Yung sa paraan ng Diyos. At ito, titistingin tayo. Bakit kung kailan tayo nagpaplano, saka tayo naghihirap? Pansinin niyo mga kapatid, kung kailan malapit ang ahonin ng Diyos ng Israel, saka naman sila pinahirapan ng Pero.
Alam niyo ba mga kapatid, mahalata mo ang Diyos ay nagawa, nakikisalabuy-boy si Satanas. Nung ako'y manguhuli pa ng hito at dalag, alam niyo ba yung swana? Alam niyo ba yung swana? Tatay, ano nga swana? Hipang maliliit. Ay mga kapatid, subukin niyong pumunta sa ilog o sa malaking bangbang na maraming swana. Paglubog mo doon, ang daming ahas dagat. Ahas tubigan. Duhol ang tawag namin doon. Talaga na ako'y lumusong, kita ko'y nasuot. Aram na ko nasuot na din eh. Dati sa may yung butas pa naman yung pantalong pag ako'y mangangapa ng isa, masagya may butas, doon na pasok. Bakit? Kita ko yan, daming swana. Kaya hindi nakakapagtaka, marami din duhol. Pag ang Diyos ay magbibigay ng pagpapala, asahan mo, ang diablo'y pakimali-mali. Are you with me? Bakit? Ay kaya nga, lalo kang tumuloy. Lalo kang tumuloy. May isang membro ng pastor sa ako, lagi ko naman nauuli sa inyo eh. Dala-dala daw niya, pag hindi 300 to 500,000 pang first fruits, ay na-hold up. Na-hold up. Dala-dala na niya eh. Yung kanyang first fruits, pang first fruits, ay na-hold up. Sabi ni pastor sa ako, ando na tayo, na-hold up ka na eh. Ano gagawin natin? Ang tanong, mag-first fruits ka pa rin ba? Na-hold up ka na. Sabi niya, opo, pag-iipunan ko po yan. Sabi ni Pastor sa ako, pag sinagpapatotoo, isa sa mayaman niyang membro, yung na-hold up na yon, na kahit na-hold up, nag-first fruit pa rin. Tayo kaya, anong humuhold up sa atin? Shopee. Kaya hindi makapagbigay ng sa Panginoon kung ano-anong tinitingnan sa cellphone. Sana hindi tayo guilty sa mga Shopee na yan. Naibigay natin una yung sa Diyos bago tayo palingalinga sa Shopee na yan. Tapos sa masama na yan, bibili ka na Shopee, yung binili mo, hindi pala naman yun ang dumating. Hindi ka na nakapag-tice, naloko ka pa. Ano yung tawag doon ay double dead? Tama ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot yan. Kumusta po tayo, mga kapatid? Eh kami, yearly na, kailan pa tayo nag-pay first fruits? Ako'y bago pa mag-worker, nag-pay first fruits. Itong tayo kong ito. Ay kayo, kumusta kayo? Ay husto, amen. Amen. Mga kapatid, paubos na uli ang 2025. Paubos na uli. Hindi natin namamalayan, ganyan lang kabilis. Mamaya 2026 na, palapit na tayo sa dulo. Pwedeng dulo ng ating buhay o dulo ng panahon. We cannot tell. Pero kumusta ang ating mga taon ng buhay? May nangyari ba? Doon sa dami nating napakinggan, may nangyari ba? Alam niyo ba kung bakit ang mga matatanda nag-uulyanin? Siguro ako isang araw kay ulyanin din. Minsan ako inaiyak sa higaan, Mr. Joy. Naalaala ko ako'y nagagapang sa patutuhan. Nagbubugaw ng maya, kita ko napaltok ang hito at saka dalag. Naiyak ako, sarap balikan ng dati, yung batang walang masyadong problema. Kundi gigising lang ng umaga at magbisisi. Ngayon, pati problema ng problema, pinuproblema mo. Ang sarap balikan ng kahapon. Tapos tutugtog pa yung mga music ng sana'y di tayo magbago. Yung mga kanta siya. Alam yung kahit unbeliever minsan, yung mga sinauna, parang kang may nagpa-flashback. Tapos mapapahinggan ko yung awitin na Res Valdez, mga tupang ligaw. Diyan ako natuto sa DCAS. Bembira, ang sarap ka ng unang babalikan mo. Samantala ngayon, galing-galing ko ng gusto nang bumalik ang Panginoon Ang tindi ng pagod ng makasalanang sistema ng mundong ito. Amen? The first fruit. Kung ang tithes, pumupuno ng pangailangan ng mga nakatira sa bahay. Ang offering, more than tithes, pumupuno sa pangailangan ng mga kapatiran. Ang first fruits, pinupunuan niyan ang malalaking project.
at malawak ang pangangailangan. Kung walang first fruits, ganito na kaya tayo? Minsan dumating yung isang nag-prayer and fasting, yung bisita doon, birthday ko nun binigyan ako ng 500. Ikala ko 5,000. Di, ayaman Kung magbigay, ayaman. Pero ang safe pa siya. Natutuwa lang siyang umattend. Galing sa Nikbulan yun. Nung makita natin, pambira. Ay, kita mo ng pulpito, halata mo yung mayaman itong simbahang ito Tinitingnan, mga inabot yata ito. Ito mo yan. Di nila alam, lagutukan pag nagigibing din. Para tinitingnan niya, inuusisa hanggang organ ng karne. Ang napakayamang simbahang ito. Mayaman ang simbahang ito. Ano nasabi? Di, ako naman ay biyaya ng Diyos. Hindi naman tayo mayaman. Mayabang. Pero at least hindi nakakahiya. Amen? Yung pumunta dito yung asawa ni Pastor Nem, nagtaka siya Akala ko ba, Pastor Eloy, ikinasa bukid? Akala ko ba ikinasa bukid? Ay, ba't kanya nangyari na yung building? Pangbayan yan. O, di ka nakakatuwa yun? Ay, di lalo kung lahat tayo ay tapat. Baka isang araw yung lupa, dagasa na yan. Madali yung project na lupa, magtapat lang tayo sa first fruits. Kaya ang nauuna natin, yung kaya lang. Bakit? Ay milyunan yun. Ari 100,000 lang. Ay pagka lupa ng usapan, milyunan na yan. At hindi natin kaya yan. Pero kung tayo lahat ay matututo, amen o ba? Maging kayo nakununood dyan. Huwag tayong magpayaman sa sarili nating paraan. Yan ay tinapay na malaki, pero may libadura. Maganda yung mayroon, kahit kukunti, solid naman. Amen? Napakinggan ko si Pastor Benny Abante. Sila po ay mayamang iglesia. Pero hindi naman daw talaga siya maraming mayamang membro. Bakit? Ibinibigay nga sa Panginoon Sila ay mayaman sa kagalakan. Mayaman sa crown ng Panginoon. Pero iba, sa sobra talagang tapat, di ayaman din. Kasi binibigyan ng Diyos sa matataas na katungkulan sa government. Maraming patotoo sa matapat na nagbibigay. Si Colgate, mayaman yan, Christian yan. Napapakinggan nyo naman yan. Sino pa yung Christian na business? Yan yung sa chicken, Kentucky ba yan? Kentucky? KFC ba? Mga Christian yan. Na pinagpala ng Panginoon. Bakit? Nakipag-deal sila sa Panginoon Lord. Pagpalain mo lang ako. Darating ang panahon. Akin ang 10%. Iyo ang 90%. Tingnan niyo ba si Colgate? Tingnan niyo ba si Colgate? Amen? Ang isba nga sa inyo, wala nang ngipin kako Colgate. Di ka? Naubos ang ngipin sa kako Colgate. Opo, pinagpala yan. Kaya iniwala, isang araw si Makmak, magpapalaan din talaga yan. Giver ang kanilang Brasa shop. Brasa shop ba yan? Brasa shop. No? Sabi naman ng Bible, ba't hindi nyo kasubukan? Kami nga mga simpleng worker lang Imagine, simpleng worker nakapagbibigay ng 10,000 pag anniversary. So, totoo na, hinahamon ko kayo sa anniversary natin. Magano tayo? Alam nyo ba, kami nakakarating kasi sa ibang simbahan. Unang-una tayo. Pero ang kanilang ang gaganda na rin. Ako, bilang leader, kapag ganyan tapongan, ako'y nahihiyang kulelat yung akin. Yung last na aking commitment sa anniversary, 15K. Kami mag-anak, 15K. Gusto ko sana tayo. Ito yung ating piyesta Yung church anniversary. Amen? Amen. Ito yung pista natin. Asala, nahihiya na ako sabihin sa inyo, lakhan natin ang gift ng speaker. Gawin natin 20,000. Ay, di nga, 20,000. Hindi, ating yung mga bibigyan natin sa preacher, sa pastor's wife. Pag kami magbibigay, makakaapat na baboy. Pag bibili natin yung dalawa, ang isa'y pang Ricardo, ang isa'y lalagyan natin ng baka.
Ano? Andyan, magaling magluto ng kalderetang baka si Kevin. Oh, amen? Dahil nung kami ay nakain sa ibang pinupuntahan namin, parang wala nang baboy. Bakit? Mga health conscious na ngayon eh. Ang mga pastor, sarap hayinan sila ng baka, yung baka mayroon, o baka wala, Di ka? Pag sa Panginoon, ang sarap. Kasi Panginoon ang usapan ito eh. Amen? Pero ibig sabihin, yung best, in fact, may pag-aaral pa tayo, pahuli. So year by year, so taon-taon ba tayo mag-pay first fruits? Ang ginagawa ng iba, dahil hindi kaya sa simula, yung isang taon na yon, uutay-utayin. Halimbawa, ang first fruits mo ay 100,000. Eh di gawin mo i-divide mo sa 12, monthly ang iyong gawin. Basta makabuo ka lang ng iyong 1 month. Amen? At sabihin ko sa inyo, hindi masakit sa ulo ang mga project kapag lahat ay tapat. Amen? Kahit na si Anto ay laging masira ang jeep. Kahit nga siya masira rin. May pampagawa tayo. Di ka? Oo. At nakakatuwa, sa panukat na isinukat mo, diyan ka rin susukatin ng Panginoon. Magbigay ka at ibibigay din sa iyo. Kung paanong tapat ka magbigay, mas lalong tapat ang Panginoon. Then lastly, so tithes, giving, good measure, together with other giving that is pressed down, increase giving. Thick giving that is shaken together, first fruits. No? Then number 4, the last, to offer as I sacrifice giving. Ito yung running over. Sacrificial offering. Ano ibig sabihin ng sacrificial offering? That is the highest kind of giving. Yung higit sa iyong kaya na offering. Halimbawa, ang pera mo talaga yung 100, pero ginawa mo ng paraan na magbigay ng 200. Alam mo, sa totoo na yung iba, nangungutang para pang sarili. Ano kat gawin mo rin yan? Dahil alaman mo naman kayang-kaya mong bayaran. Hihiram din ako. Alang-alang sa gawain ng Diyos. Alam mo yung mga member ni Pastor, Pastor Ding? Marami doon, may mga regular, kalimitin nga doon, mga teacher ang tawag doon? Loan. Pagkita nilang kulang ang simbahan nila ng garne, nagtutulong, yung asawa ni Pastor Ding, minsan naglo-loan yun ng 200 para sa aircon. Yung bang hindi nila kaya, pero kinakaya para sa gawain ng Diyos. Yan yung shaken, yan yung running over. Ayun yung running over. Kagandagan lumabas ang pera dahil sa Panginoon kaysa lumabas ang pera dahil nasa ospital. Sa totoo na diga, yung daing-daing ka walang pera, pero pagka na-hospital, labas Dahil libo labas Diga? Nung mga nakangaing asawa ng una 160,000 yon. Kung saan ko pinanghiram yon. Salamat na lang, hindi pinabayaran. Bakit? Mga pastor ang hiningan ko ng tulong Pastor Benny Obante, nakatulong din sa amin yun. Tsaka dito, sa inyo. Pero ang ibig sabihin, nagagawa ng paraan pag-ospital. May sagawain ng Diyos, parang hindi. Amen. Tanay, masaya pa ba kayo? Masaya pa ba kayo? Ay, hindi ko kayo pinipilit. Hindi ko kayo pinipilit. Pero ito'y salita ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po ang 2 Corinthians chapter 8 verse 1 hanggang 4. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 hanggang 4. Bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Verse 2. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian. Tingnan niyo,
maraming pagsubok. Saan? Sa kapighatian. Ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ng kanilang malabis na karukhaan. Tignan nyo ha? Maraming pagsubok, malabis na karukhaan, ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandang loob. Generosity. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatuto ako at higit pa sa kanilang kaya. Ano ibig sabihin ng higit pa sa kanilang kaya? Talagang ang pera ko na lang dito yung 50 pesos. Pero yaman tayo may contribution, ang bibigay kay 200. Gagawan ko ng paraan yung wala. That is beyond. Ability. Yung higit sa kaya. Amen? Maliwanag ko ba? So yan po yung stages. Staging. Another kind of a mode of giving. Stage. Or may mga stages ng giving. Una, tithes giving, good measure. Together with other giving, pressed down, increased giving. That is giving all offerings we give beyond our tithes. Take giving that is shaken together. First fruits. And then, to offer as a sacrifice giving, running over, that is sacrificial offering. Amen. Amen o ba? Ako naman hindi ko masyadong gamit yung load. Kama naman ako'y magbabawas muna. Kung ako'y nakaka-1,000 sa isang buwan ng load, gawin ko na lang 200 at yung 800 ibibigay ko na muna sa gawain ng Panginoon. Sakripisyo. Amen? Are you with me? Huwag kang magantay pag ako'y luwag na. Baka hindi dumating yan. At saka minsan, mga kapatid, kapag hindi ka sanay magbigay at ikaw'y nangangako pag meron na, mas malaking tukso na hindi lalo may bigay. Lalo't makapal na. Tingnan nyo ha, minsan marami natutokso. Ipunin ko muna ibibigay sa Panginoon. Naku, nung dumami na. Di makita ni Pastor, at saka hindi naman kami nag-uusap, kami lang ng Panginoon. Nauunawa naman ako ng Panginoon. Bakit? Dumami na, nakakapanghinayang ibigay, dumami na eh. Are you with me? Maliwanag ko ba? The mode of giving. Kamusta po tayo? Kaya ang hirap lalo nitong sacrificial giving, yun talagang mangangako ka na hindi mo kaya, pero alang-alang sa Diyos, gagawan ko ng paraan yan. Tama ba? Lalo pa naman, marami sa ating kay halimbawa, on the spot, pag ganitong usapan. Kaya pag tayo nag-anniversary, let me challenge you. Ito yung banal na pasikatan. Amen. Banal na pasikatan. Pista natin yan. Diyan tayo masaya, di ba? Amen. Tayo ay mag-segregate ng amount na pasayahin natin ng church. Ang lipa ngayon, alam niyo ba? Sila yung mag-anniversary. Tapos na kanilang bayarin doon sa 2 hectares. Natapos na. Ang kabilang linggo lang. At ang kanilang pag-enjoy, paggagalak, another giving, alam mo? Ang pa-birthday daw nila sa simbahan ay isang magandang band. Ano nga ang banda? Yung ano? Hindi. Band sinabi. High Ace. Yung tig 2 point something. GL. Yun ang kanila ipabirthday. Nagalak sila na natapos ang kanilang. Ang sabi niya, umatin daw kami. Kung pakikita daw nila na kung paano nagalak ang church, nakakaahon sila sa malaking pananagutan. Kala mo 2 hectares. Katatapos lang nila. Sa galak daw nila, pabibirthdayan pa nila ang church ng isang magandang band. Nagagamitin ng simbahan. Mga kapatid, bakit sila ganun? Nag-a-apply Alam mo, manunood na lang tayo ng manunood hanggat hindi tayo mismo natututo. Amen? Amen na ba? Ay, gusto ko sanang dumagos Medyo mabigat na itong usaping ito Mabigat na ito, hindi na ito ako kailangan dumagos pa. I do hope naintindihan natin yan. No? Mas lalong tayong
potential na pagpalain kapag talagang tayo giver. Amen mo ba? Balik tayo sa verse, pagtatapos. Sa verse, pagtatapos. Ang sabi diyan, ano sabi? Mangagbigay kayo. At kayo bibigyan. Anong stages ng giving? Takal na mabuti. Pikpik. Liglig. At umaapaw. Ay bibigay sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Gusto nyo ba ng malaking pagpapala? Ibigay mo yung stages na yan. Ngayon, kung sa tithes ka lang, ay di, doon ka lang din susukatin. Ngayon, kung sa tithes hindi ka pa rin tapat, paano sukatan? Amen? Maganda sa mga nanood, klaro ho ba? Sana maliwanag. Mga kapatid, magto 2026 na. Yung pinapanood naming si Utoy Sagyang sinasama ko sa panonood. Tagalog eh. Mas natatandaan pa nga niya yung verse na ginamit. Ako, hindi ko na matanda yung ginamit na verse eh. Hindi niya binibigyan ng eksaktong date. Ayaw din niya yon. Pero sa kanyang pag-aaral, kung sasalaman, dahil hindi naman siya naniniwala doon, pero ang kanyang sapantaha ay 2026. 2026. Hindi niya sinisigurado yan. Pero palibasa, isa rin siya sa masugid at talagang mapaghalughog pagdating sa araling propesiya. Dahil halos lahat ika ng sinasabi, nagaganap na eh. Ang kulang na lang rapture. So hindi ko sinasabing totoo yun. Siya din naman, hindi eh. Pero bilang isa siya sa nag-aaral, mayroon siyang ibigay na talata. Nalimutan ko na eh. Binigay na talata. At siya nakakaalaala na, binigay ko yun. Sige, dito ako magtatapos talatang yan. Kaya galing yung magtanda. Kasi ako'y matanda na eh. Yun ang kanyang At yun ay hindi ko pinananawaang panuurin. Binabalik-balikan ko yun. Hindi ko nilang makita yung porsyon na sinabi niya, yung talatang yan. Na talagang hindi naman siya naninigurong 2026. Pero, base sa mga current events, na hinimay niya ang Revelation chapter 1 to chapter 22, halos nagaganap na ang lahat. Ang sabi pa nga niya, baka malaglag ang panga ninyo. Sasabihin ko sa inyo. At binigyan talata na posibleng 2026, bumalik ang Panginoon. Paano kung totoo yun? Hindi naman yung sinasabing ganyan. Pero sa totoo na, kahit nga bukas, pwede na siyang dumating eh. Di nga? Pero ang totoo, babalik siya. Kailan pa tayo? Kailan pa tayo? Sa totoo na, no time to backslide. Wala nang natitirang panahon. Nasa mga kapatid, pag ako'y nakahiga, ano ba talagang dapat pangarapin ng buhay? Mangangarap ng yumaman, mamamatay ka naman. Ha? Hosea? Chapter 6, verse 2. Pakitingin nga, dito ako magtatapos. Hosea chapter 6, verse 2. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay babangon niya tayo. At tayo mga bubuhay sa harap niya. Yan ba yun? Yan ba yan? Para hindi yata yan. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay babangon niya tayo. At tayo mga bubuhay sa harap niya. Hindi yata yan. Hindi yan. So, okay. Isang araw ko lang bibigay sa inyo. So, maliwanag ko ba ating pinag-aralan? At saka ang buhay natin, hindi natin hawak. Hindi natin hawak. Maraming natitigok na ngayon. Kaya, kung kayo ay mga nanglulupay-pay, bumalik na kayo. Kung kayo ay mga inactive, abay mag-active na tayo. Amen? Kung kayo naman ay malakas, masigla sa Panginoon, huwag ka na magbalak, lumayo sa Diyos. Dahil malapit na
ang panahon. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos,